Victor Imperial, President, Imperial Holdings. Ang mga salitang nakaukit sa ginto sa pader ng airport ay ang unang bumungad kay Aurora Santillan sa kanyang pagbabalik. Isang pangalan mula sa isang bangungot, isang mukha na 10 taon niyang sinubukang kalimutan. Naramdaman niya ang pamilyar na paghigpit ng kanyang dibdib. Huminga siya ng malalim. Ang hangin ng Pilipinas ay mainit at mabigat, puno ng mga alaalang pilit niyang tinatakasan. 10 taon. 10 taon sa Brazil ang ginugol niya para hubugin ang sarili, para patigasin ang puso, para maging isang bagong tao. Ngunit isang tingin pa lang sa pangalang iyon at ang lahat ay bumabalik. Paglabas niya ng airport, isang lumang sasakyan ang naghihintay. Ang dating driver ng kanyang ama. Ang biyahe papunta sa kanilang bahay ay isang paglalakbay sa nakaraan. Ang bawat kanto, ang bawat puno ay may dalang kwento. Ngunit pagpasok nila sa malaking tarangkahan ng Hacienda Bongkanga ng Hacienda Santillan, ang bumungad sa kanya ay hindi na ang paraisong kinalakihan niya. Ang hardin na dati pala puno ng mga rosas ay puno na ngayon ng mga damo. Ang pintura ng malaking puting bahay ay naglulumot na. Ang dating masayang tahanan ay isa na ngayong malungkot na puntod. At sa gitna ng puntod na iyon, sa isang silyang degulong sa may bintana, nakaupo ang kanyang ina, si Elena Santillan. Nakatingin ito sa malayo, ang mga mata ay blanko, walang emosyon. Isang magandang estatwa na gawa sa porselana, basag sa loob. Ma, bulong ni Aurora. Lumapit siya, lumuhod sa harap ng kanyang ina. Hinawakan niya ang malamig at maninipis nitong mga kamamadi. Nandito na po ako, sabi niya, pilit na pinipigilan ang mga luha. Hindi na po ako aalis. Walang sagot, walang reaksyon. Tanging ang marahang pag-alog lang ng ulo nito. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Naglakad-lakad siya sa hardin, sa ilalim ng liwanag ng buwan. Dito. Dito sila madalas maglaro ng kanyang ama. Dito siya tinuruang magbisikleta. Dito, dito niya huling nakita ang kanyang matalik na kaibigan. Aurora. Isang boses mula sa dilim, isang boses na pamilyar, ngunit mas malalim, mas mabigat. Lumingon siya, mula sa likod ng isang malaking puno ng akasya, lumabas ang isang anino, isang lalaki, matangkad. Ang liwanag ng buwan ay tumama sa kanyang mukha, ang mga mata, ang panga, ang peklat, sa gilid ng kanyang labi. Dante, sabi ni Aurora. Ang pangalan ay parang isang kalawang na susi sa kanyang dila, si Dante Lazaro. Ang batang lalaking laging sumusunod sa kanya, ang binatang nagligtas sa kanya mula sa isang ahas sa parehong hardin na ito. Ang lalaking bigla na lang nawala pagkatapos ng trahedya. Ngayon, nasa harap na niya ulit. Hindi na isang binatang payat. Isa ng lalaking matipuno ang katawan, may awtoridad sa tindig, at may mga matang tila nakakita na ng lahat ng sakit sa mundo. Nagbalik ka, sabi ni Dante. Hindi ito isang tanong. Kailangan, simpleng sagot ni Aurora. Naglakad ito palapit. Narinig ko ang nangyari. Nakikiramay ako. Huli na ang pakikiramay mo, malamig na sabi ni Aurora. 10 taon kang huli. Nakita niya ang sakit sa mga mata nito, ngunit mabilis din itong nawala. Kung may kailangan ka, nandito lang ako. Hindi ko kailangan ng tulong mo, Lazaro. Sabi ni Aurora, ang bawat salita ay may talim. Lalo na mula sa isang taong pinanood lang bumagsak ang pamilya ko. Tumalikod na siya, ngunit bago pa siya makalayo, nagsalita ulit ito.
Mag-iingat ka, Aurora. Ang mga ahas sa hardin na ito, mas malalaki na ngayon. Kinabukasan, tumawag si Victor Imperial. Aurora, iha, welcome back. Ang boses nito ay puno ng pekeng pagmamalasakit. I heard about your mother. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako, okay? Tito Victor mo pa rin ako. Pagkababa ng telepono, naramdaman ni Aurora ang pagkasuklam. Pumunta siya sa dating opisina ng kanyang ama, puno ng alikabok. Ngunit ang lahat ng gamit ay naroon pa rin. Nagsimula siyang maghalungkat, naghahanap ng kahit anong pwedeng maging kasagutan. Gabi na nang mapansin niya ito, ang sahig na gawa sa kahoy. May isang parte na medyo umangat. Lumuhod siya at sinubukang buksan. Isang lihim na kompartimento. Ngunit wala itong laman. Maliban sa mga bakas ng alikabok na nagpapakitang may kumuha ng kung ano man ang nakatago doon. Kamakailan lang, may nauna na sa kanya. Mula sa bintana ng kanyang opisina sa pinakatuktok ng Lazaro Tower, tanaw ni Dante ang buong syudad. Tanaw niya ang kumikinang na gusali ng Imperial Holdings. At sa di kalayuan, ang madilim na anino ng Hacienda Santillan. Sir, narito na po ang report. Inabot ng kanyang assistant ang isang folder. Sa loob, mga litrato. Mga litrato ng opisina ni Don Santillan, kuha kaninang madaling araw, malinaw na may naghalungkat. Si Victor, sabi ni Dante, hindi na isang tanong. Opo, sir. Ang mga tauhan niya. Kinuyom ni Dante ang kanyang kamao. 10 taon. 10 taon siyang naghintay. 10 taon siyang nagpalakas, nagpayaman, nagtayo ng sarili niyang imperyo para sa isang araw. Para sa araw ng pagbabalik ni Aurora. At ngayon, nandito na siya. At ang ahas ay nagsimula na ulit gumalaw. Naalala niya ang kanilang pag-uusap kagabi, ang lamig sa mga mata ni Aurora, ang sakit sa bawat salita nito. Lalo na mula sa 1 taong pinanood lang bumagsak ang pamilya ko. Kung alam lang niya, kung alam lang niya na sa loob ng 10 taon, walang gabi na hindi niya binantayan ang Hacienda Santillan mula sa malayo, na ang kumpanya niya ang palihim na bumibili sa mga utang ng mga Santillan para hindi ito tuluyang makuha ng iba. Na ang tanging dahilan kung bakit nakatayo pa ang bahay na iyon ay dahil sa kanya. Ngunit hindi niya masabi, hindi pa. Dahil may pangako siyang binitiwan. Flashback. 10 taon na ang nakalipas. Sa loob ng isang nasusunog na kotse, si Tita Elena, ang ina ni Aurora, ay nakapikit, hirap huminga. Dante, bulong nito, wag, wag mong sasabihin kay Aurora. Pakiusap, hayaan mo siyang magalit sa akin. Huwag lang siyang masaktan pa. Sir? Nagising ang diwa ni Dante. Magpadala ka ng mga tao, utos niya. Palihim, bantayan ninyo ang buong hasyenda. Ayokong may makalapit na kahit sino, lalo na ang mga aso ni Victor. Masusunod, sir. Kinabukasan, sinubukan niyang muling lapitan si Aurora. Dala ang isang lehitimong dahilan. Good morning, Aurora, sabi niya. Sinalubong ito sa labas ng bahay nito. May dala siyang mga dokumento. Anong kailangan mo? Malamig nitong tanong. Business, sagot ni Dante. Ang natitirang shares ng Santillan Corp. Sa isang maliit na real estate company. Gustong bilhin ng kumpanya ko. Handa akong magbayad ng doble sa market value. Isang paraan para tulungan ito sa pinansyal ng hindi direkta. Tiningnan ni Aurora ang mga papel pagkatapos ay sa kanya. Hindi ibinebenta ang kahit anong pag-aari ng mga Santillan, sabi nito.
lalo na sa'yo. Aurora, kailangan mo ng pera para sa pagpapagamot ng nanay mo. Sinabi kong hindi ko kailangan ng tulong mo, Lazaro. Sigaw nito. Ang sakit sa mga mata nito ay nahaluan na ng galit. Kung talagang gusto mong tumulong, sana ginawa mo na 10 taon na ang nakakaraan. Tumalikod na ito at pumasok sa loob ng bahay. Isinara ng malakas ang pinto. Naiwan si Dante sa labas. Basag ang puso, ngunit mas lalong naging determinado. Kung ayaw itong tanggapin ang tulong niya, kung ganoon, poprotektahan niya ito sa paraang hindi nito malalaman. Nang gabing iyon, habang nag-iisa sa kanyang opisina, tumunog ang kanyang private line, ang kanyang informant sa loob ng Imperial Holdings. "Anong nakuha mo?" tanong ni Dante. "Malaki ang problema, boss," sabi ng boses sa kabilang linya. "Narinig ko si Victor. May plano siya para sa natitirang lupain ng mga Santillan sa probinsya. Gagamit siya ng isang lumang loophole sa titulo para makuha ito. At ang pirma, kailangan niya ang pirma ni Doña Elena." Nanlamig si Dante. "At kung hindi ito pipirma, pagpapatuloy ng informant, may plano siya, isang aksidente para sa nag-iisang tagapagmana, si Aurora. Kailangan kong pumunta sa probinsya." Ang deklarasyon ni Aurora sa harap ng kanilang pamilya, abogado, ay puno ng determinasyon. Nandoon ang orihinal na titulo ng lupain sa Santa Monica. "Kailangan kong masigurong maayos ang lahat." "Pero, Ma'am Aurora, masyadong delikado," sabi ng abogado. "Hayaan niyo na lang po na ako." "Hindi," putol ni Aurora. "Personal ko itong gagawin. Pag-aari ito ng pamilya ko, responsibilidad ko ito." Kinabukasan, maaga siyang umalis, sakay ng kanilang lumang pick-up truck. Hindi niya sinabi kahit kanino, lalo na kay Dante, ito ang laban niya. Ang lupain ng mga Santillan sa Santa Monica ay malawak at medyo masukal na. Isang paalala ng isang kayamanang unti-unti nang nilalamon ng panahon. Habang sinusuri niya ang mga hangganan ng lupa, naramdaman niya ang isang pamilyar na pakiramdam. Ang pakiramdam na pinagmamasdan. Ipinagwalang bahala niya ito. Guni-guni lang siguro. Naglakad siya papasok sa isang maliit na gubat sa gitna ng property. Naalala niya noong bata pa siya, madalas silang mag-picnic dito ng kanyang ama. Biglang narinig niya ang isang kaluskos sa mga dahon. Isang malakas na kaluskos. Huminto siya, tumingin sa paligid, at mula sa likod ng isang malaking puno, lumabas ito. Isang malaking baboy ramo. Ang, ang mga mata nito ay pula. Ang mga pangil ay matutulis. At tumatakbo ito, diretso sa kanya. Isang sigaw ang kumawala sa bibig ni Aurora. Tumakbo siya. Ang lahat ng kanyang tapang, ang lahat ng kanyang pinaghandaan ay biglang naglaho sa harap ng isang mabangis at hindi inaasahang panganib. Tumatakbo siya para sa kanyang buhay, ngunit mas mabilis ang hayop. Palapit na ito ng palapit. Sa kanyang desperasyon, nakita niya ang isang malaking puno ng mangga na may mababang sanga. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas, tumalon at kumapit. Hirap na hirap, nagawa niya ang niyang iakyat ang kanyang sarili sa sanga, ilang pulgada lang bago siya maabutan ng pangil ng baboy ramo. Nasa itaas siya ng puno, nanginginig, habang ang baboy ramo sa ibaba ay galit na inuumpog ang puno. "Dito na ba ako mamamatay?" Biglang isang malakas na tunog ng makina at busina ang bumasag sa katahimikan ng gubat. Isang itim na pick-up truck ang mabilis na pumasok.
Sinasagasaan ang mga maliliit na puno diretso sa kinaroroonan ng baboy ramo. Natakot ang hayop sa ingay at sa liwanag. Mabilis itong tumakbo pabalik sa gubat. Nang mawala na ang panganib, huminto ang truck. Bumaba ang driver. Si Dante, nakasandal lang si Aurora sa puno, hindi makapagsalita. Ang takot ay napalitan ng inis at ng isang kakaibang pakiramdam ng ginhawa. Anong ginagawa mo dito? Sigaw niya mula sa itaas. Sinusundo ka. Kalmadong sagot ni Dante, tumitingala sa kanya. Mukhang namiss mo yata ang pag-akyat sa puno. Bakit ka nandito? Sinusundan mo ba ako? Oo. Walang paligoy na sagot ni Dante. Dahil alam kong mapapahamak ka, dahil hindi mo kayang mag-isa kahit anong pilit mong patunayan sa sarili mo at sa akin. Ang ang mga salita nito ay tumama dahil totoo. Halika na, bumaba ka na dyan, sabi ni Dante. Sinubukan ni Aurora na bumaba, ngunit ang kanyang mga binti ay nanginginig pa rin sa takot. Hindi siya makagalaw. Napabuntong hininga si Dante. Huwag kang gagalaw, aakyatin kita. At sa isang iglap, ang makapangyarihang si Dante Lazaro ay umakyat sa puno na para bang isa lang itong simpleng hagdanan. Umupo ito sa sanga sa tabi niya. Ano, masaya ka na? Inis na tanong ni Aurora. Nakita mo na, kailangan ko ng tulong mo, okay? Hindi ito sumagot. Tinitigan lang siya nito. Oo, sabi nito sa wakay. Masaya ako. Bakit? Dahil sa wakas, sabi ni Dante, hinayaan mo akong tulungan ka. Habang tinutulungan siya nitong bumaba, sa isang maling tapak, nadulas si Aurora. Ah! Ngunit bago pa man siya bumagsak, isang pares ng malalakas na bisig ang sumalo sa kanya. Ang katawan niya ay napadikit sa katawan ni Dante. Ang init, ang tibok ng puso nito. Nag-angat siya ng tingin. Ang kanilang mga mukha ay 1 pulgada na lang ang layo. Ang kanilang mga paghihinga ay naghahalo sa hangin. Ang mundo sa paligid nila ay tila biglang nawala. Ang titigan na iyon ay parang 1,000 salita na hindi nila masabi. Ang galit, ang pangungulila, ang takot, at ang isang damdaming pilit nilang itinatago sa likod ng kanilang mga pader. Si Dante ang unang kumilos. Dahan-dahan, marahan, ibinaba niya si Aurora sa lupa. Ngunit hindi niya binitiwan ang kanyang mga braso. Nanatili silang magkalapit. Ang mga mata ay nakakadena sa isa't isa. Aurora, bulong ni Dante, at hinalikan niya ito. Hindi ito isang halik na malambot. Ito ay isang halik na marahas. Puno ng 10 taong paghihintay, puno ng 10 taong pag-aalala, puno ng 10 taong pag-ibig na kinimkim. Isang halik na nagsasabing, sa wakas. Nagulat si Aurora. Sinubukan niyang itulak ito palayo. Ngunit ang init ng mga labi ni Dante, ang higpit ng yakap nito ay parang isang apoy na tumunaw sa lahat ng kanyang galit, sa lahat ng kanyang pride. Tumugon siya. Gumanti siya ng halik, ibinuhos ang lahat ng kanyang pangungulila, ang lahat ng kanyang takot, ang lahat ng sakit. Sa halik na iyon, hindi na siya si Aurora Santillan na matapang. Siya lang si Aurora, isang babaeng nangungulila sa isang ligtas na lugar. At sa mga bisig ni Dante, sa sandaling iyon nahanap niya ito. Nang maghiwalay sila, pareho silang habol ang hininga. Walang nagsalita. Ang mga mata lang nila ang nag-uusap.
Halika na, sabi ni Dante. Umuwi na tayo. Ang biyahe pabalik ay tahimik, ngunit hindi na ito ang dating malamig na katahimikan. Isa na itong katahimikang puno ng mga bagay na hindi masabi. Mula sa araw na iyon, isang hindi opisyal na alyansa ang nabuo sa pagitan nila. Hindi na sinusubukan ni Aurora na itaboy si Dante. At si Dante naman ay natutong bigyan si Aurora ng espasyo. Naging magkasama sila sa pag-iimbestiga. Magkasama nilang hinalungkat ang mga lumang dokumento ng Santillan Corp. Magkasama silang naghahanap ng mga butas sa mga kasinungalingan ni Victor. Ngunit ang kanilang mga puso ay may sariling laban. Hindi ako isang prinsesa na kailangang iligtas, Dante. Sigaw ni Aurora isang gabi pagkatapos malaman na nagpadala si Dante ng mga bodyguard para sundan siya nang hindi niya alam. Kasama kita sa laban na ito, hindi tauhan. Ginagawa ko lang to para protektahan ka, sagot ni Dante. Ang kailangan ko ay kakampi, Dante, hindi bantay. Ang kanilang mga pagtatalo ay kasing tindi ng kanilang mga halik. Isang laban sa pagitan ng pag-ibig at pride, sa pagitan ng pag-aalaga at pagkontrol. Isang gabi, habang pinag-aaralan nila ang isang lumang ledger, nakatulog si Aurora sa balikat ni Dante. Hinayaan niya lang ito. Pinanood niya ang payapang mukha nito. Hinaplos niya ang buhok nito. Handa akong maging kahit ano para sa'yo, bulong niya. Bantay, kakampi, kahit ano. Kinaumagahan, nagpatuloy sila sa kanilang paghahanap. Sa isang lumang baul na puno ng mga gamit ng ama ni Aurora, may nakita silang isang bagay na kakaiba. Isang maliit na kahon na nakatago sa ilalim. Binuksan nila ito. Sa loob, walang alahas, walang pera. Isang maliit na susi at isang piraso ng papel na may sulat kamay ng kanyang ama. Isang maikli at misteryosong mensahe. Ang sagot ay nasa simula. Paulit-ulit na binasa ni Aurora ang mga salitang isinulat ng kanyang ama. Ang simula? Anong simula? Baka ang simula ng kumpanya? Suhestyon ni Dante. O ang simula ng problema nila ni Victor, dagdag ni Aurora. Maghapon nilang sinubukang intindihin ang mensahe, ngunit wala. Ang susi. Sabi ni Dante, tinitingnan ang maliit na susi na may numerong nakaukit. Mukhang susi ito ng isang safety deposit box. Kinabukasan, dinala nila ang susi sa pinakamatandang bangko sa syudad, ang bangkong pinagkakatiwalaan ng kanyang ama. At tama nga sila. Ang susi ay para sa isang lumang kahon na matagal nang hindi nabubuksan. Sa loob ng isang pribadong silid sa bangko, nanginginig ang mga kamay na binuksan ni Aurora ang mabigat na takip na metal. Ang bumungad sa kanila ay isang tumpok ng mga luma at naninilaw na dokumento. Sa pinakaibabaw, isang maliit na itim na notebook. Binuklat ito ni Aurora, ang sulat kamay ng kanyang ama. Sa loob, isang detalyadong talaan, mga petsa, mga pangalan ng kumpanya na hindi pamilyar, at malalaking halaga ng pera. Ano to? Tanong ni Aurora. Tiningnan ito ni Dante. Ang kanyang mga mata, na sanay sa mundo ng negosyo, ay agad na nakilala ang pattern. Money laundering, bulong niya. Ito ang ebidensya. Ang ebidensya na si Victor ang gumagamit sa kumpanya ng ama mo para maglinis ng maruming pera. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa mga labi ni Aurora. Huli ka na, Victor. Ito na ang sagot na 10 taon niyang hinintay.
Ngunit habang inaayos niya ang mga dokumento, may isa pang bagay sa ilalim ng kahon. Isang lumang folder. Binuksan niya ito. Sa loob, isang tumpok ng mga ginupit na balita mula sa mga lumang dyaryo. Ang lahat ay tungkol sa isang paksa, isang aksidente sa sasakyan. 10 taon na ang nakalipas. Lone victim in fiery car crash, identified as Elena Santillan. Ang pangalan ng kanyang ina. Naramdaman niya ang paninikip ng kanyang dibdib. Bakit ito nandito? Binasa niya ang balita. Ayon dito, ang kanyang ina ay nag-iisa sa kotse nang mawalan ito ng kontrol at bumagsak sa isang bangin. Ngunit sa isang maliit na artikulo mula sa isang lokal na tabloid, may isang detalye na nakakuha ng kanyang atensyon. Ayon sa isang hindi nagpakilalang saksi, isang itim na luxury sedan ang mabilis na umalis sa lugar ng pinangyarihan ilang sandali bago dumating ang mga pulis. Isang itim na luxury sedan. Biglang isang malamig na alaala ang gumapang sa kanyang isipan. Noong mga panahong iyon, iisang tao lang ang kilala niyang may ganoong sasakyan. Isang binatang laging sumusundo sa kanya mula sa eskwelahan, si Dante. Napatingin siya kay Dante, naabala sa pagtingin sa notebook. Hindi. Imposible. Biglang tumunog ang cellphone ni Aurora. Isang unknown number. Sinagot niya ito. Hello? Aurora? Hiha? Ang boses ni Victor, malambing ngunit puno ng lason. Narinig ko, nagpunta ka raw sa bangko, may nahanap ka bang maganda? Nanigas si Aurora, paano niya nalaman? May mga sekreto ang nakaraan, Aurora. Pagpapatuloy ni Victor. Minsan, ang mga sagot na hinahanap mo ay magdadala lang sa'yo sa mas masasakit na tanong. Maging ang mga taong pinagkakatiwalaan mo. May itinatago. Pagkababa ng telepono, ang pag-asa sa puso ni Aurora ay napalitan ng isang bagong uri ng takot. Isang takot na mas malala pa. Kinabukasan, hindi siya mapakali. Kailangan niyang malaman ang totoo. Lihim siyang nagpunta sa lumang nursing home kung saan dinala ang yaya ng kanyang ina pagkatapos ng aksidente. Matanda na ito at ulyanin na, ngunit baka may maalala pa ito. Ang gabi ng aksidente ni Ma'am Elena, sabi ng matandang yaya, malabo na sa isip ko, Hija. Ang naaalala ko lang, ang gulat naming lahat. Wala po ba kayong ibang naaalala? Kahit ano. Nag-isip ang matanda. Meron pa pala, isang bagay, bago pa dumating ang mga pulis, may isang lalaki na ang naroon. Isang binata, siya ang tumawag ng ambulansya. Paulit-ulit niyang sinasabi na iligtas namin ang tita Elena niya. Sino po siya? Tanong ni Aurora, ang puso ay kumakabog. Isang pamilyar na muka. Ang binatang laging naghahatid sa'yo, hati sa'yo pauwi mula sa eskwelahan, ang kaibigan mo. Ang pangalan niya, Dante. Ang mga salita ng matandang yaya ay parang isang pako na ibinaon sa puso ni Aurora. Siya ang naroon, hindi niya sinabi. Ang buong biyahe niya pabalik sa mansyon ay isang malaking paglalakbay sa loob ng kanyang naguguluhang isipan. Bakit? Bakit itinago ni Dante ang katotohanan iyon sa loob ng 10 taon? Kung wala siyang kinalaman, bakit siya nagsinungaling sa pamamagitan ng kanyang katahimikan? Ang mga salita ni Victor ay bumalik sa kanya, maging ang mga taong pinagkakatiwalaan mo. May itinatago. Pagdating niya sa bahay, nadatnan niya si Dante sa opisina ng kanyang ama. Seryosong pinag-aaralan ang notebook na nakuha nila. May nakita akong koneksyon, sabi ni Dante pagkakita sa kanya, hindi napapansin
Ang lamig sa mga mata ni Aurora. Ang mga kumpanyang ito, konektado lahat sa isang political campaign fund. Mukhang hindi lang simpleng money laundering ang ginagawa ni Victor. Hindi kumibo si Aurora. Ayos ka lang? Tanong ni Dante. Sa wakas ay naramdaman ang pagbabago sa hangin. Nasaan ka noong gabing maaksidente ang nanay ko, Dante? Diretso niyang tanong. Natigilan si Dante. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nanlaki sa gulat bago ito napalitan ng isang ekspresyong hindi mabasa ni Aurora. Isang ekspresyon ng sakit. Aurora, anong klasing tanong yan? Sagutin mo ako, sigaw ni Aurora. Nandun ka, hindi ba? Nakita ka ng yaya niya, ikaw ang tumawag ng ambulansya. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Hindi nakasagot si Dante. Napayuko lang ito. Ang kanyang katahimikan ay isang malakas na pag-amin. Dahil ba, dahil ba may kinalaman ka? Tanong ni Aurora. Ang boses ay nanginginig na. Ang itim na kotse. Sa'yo yon, di ba? Ikaw ba ang dahilan kung bakit nawalan ng kontrol sa manibela ang nanay ko? Hindi. Mabilis na sagot ni Dante. Nag-angat ng tingin. Ang mga mata ay puno ng sakit. Hindi yan totoo. Kung ganoon, bakit ka nagsinungaling? Anong tinatago mo, Dante? Hindi pa rin ito makasagot. Ang pangako niya kay Tita Elena, ang pangakong poprotektahan si Aurora mula sa mas masakit na katotohanan. Aurora, pakiusap, magtiwala ka sa akin, pagmamakaawa nito. Natawa si Aurora, isang tawang walang saya. Magtiwala? Paano ako magtitiwala sa isang taong nagsinungaling sa akin sa loob ng 10 taon? May mga bagay na hindi mo pa kailangang malaman, hindi kailangang malaman, putol ni Aurora. Buhay ng nanay ko ang pinag-uusapan natin dito. At kung may alam ka na hindi mo sinasabi sa akin, mas malala ka pa kay Victor. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Dante. Tinalikuran siya ni Aurora. Ang tiwalang unti-unti na nilang binubuo ay gumuho sa isang iglap. Sa mga sumunod na araw, isang pader ng yelo ang muling bumalot sa pagitan nila. Nagtutulungan pa rin sila sa pag-iimbestiga, ngunit wala na ang init, wala na ang tiwala. Si Aurora ay naging mas desperada sa paghahanap ng katotohanan. Lihim niyang hinahalungkat ang mga lumang gamit ni Dante, naghahanap ng kahit anong ebidensya. Si Dante naman, nasasaktan, ay hinayaan na lang siya, umaasang sa tamang panahon ay maiintindihan din siya nito. Isang gabi, habang wala si Dante, pumasok si Aurora sa opisina nito sa kanilang bahay. Binuksan niya ang lahat ng drawer. Walang kakaiba, ngunit may isang drawer na nakalock. Ginamit niya ang isang paperclip at ang kanyang determinasyon. Pagkatapos ng ilang minuto, bumukas ito. Sa loob, may isang itim na metal box, isang safe, at sa ibabaw nito, isang baril. Hindi siya natakot sa baril. Ang kanyang mga mata ay napako sa safe. Ano ang nasa loob? Sinubukan niya ang birthday ni Dante. Mali. Sinubukan niya ang sarili niyang birthday. Mali. Sinubukan niya ang petsa ng pagkamatay ng ama niya. Mali. Pagkatapos, sinubukan niya ang isang huling kombinasyon. Ang petsa ng aksidente ng kanyang ina. Click. Bumukas ito. Nanginginig ang mga kamay, tiningnan niya ang laman. Walang pera, walang ginto, isang piraso lang ng papel, isang suicide note. Ang sulat kamay ng kanyang ina, may mali. Iyon ang unang naramdaman ni Dante pag-uwi niya. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay hindi ang karaniwang katahimikan. Ito ay mabigat, nakakabingi.
Nakita niya ang nakabukas na pinto ng kanyang opisina, ang sirang drawer, at ang nakabukas na safe. Aurora? Walang sumagot. Nahanap niya ito sa sala. Nakatayo sa gitna. Ang mga ilaw ay patay, tanging ang liwanag lang ng buwan ang pumapasok mula sa bintana. Sa isang kamay nito, hawak nito ang baril na galing sa kanyang safe. Sa kabilang kamay, ang suicide note ng kanyang tita Elena. "Ano to, Dante?" tanong ni Aurora. Ang boses ay kalmado sa isang paraang nakakatakot. "Bakit mo ito itinago?" "Aurora, ibaba mo yung baril," sabi ni Dante. Dahan-dahang itinaas ang kanyang mga kamay. "Sagutin mo ako!" sigaw nito. Ang kalmadong maskara ay biglang nabasag. "Ang nanay ko, nagtangka siyang magpakamatay. At alam mo, sa loob ng 10 taon, alam mo, pero hinayaan mo akong mabuhay sa isang kasinungalingan. Hinayaan mo akong isipin na simpleng aksidente lang ang lahat. Ginawa ko yon para protektahan ka. Protektahan ako o protektahan ang sarili mo?" Itinutok nito ang baril sa kanya. "May kinalaman ka dito, hindi ba? Nandoon ka. Baka ikaw ang nagtulak sa kanya. Baka ikaw ang dahilan kung bakit siya tumalon sa bangin." Hindi na nagsalita si Dante. Nakita niya ang sakit sa mga mata nito, ang pagkalito, ang pagtataksil. Ano man ang sabihin niya, hindi na ito maniniwala. Huli na ang lahat, hindi siya natakot sa bala. Natakot siya para sa kanya, para sa babaeng nasa harap niya na winawasak ng mga kasinungalingan. Kasinungalingan ni Victor at kasinungalingan niya. Kung yan ang kailangan mong paniwalaan para gumaan ang loob mo, Aurora, bulong niya, sige. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, handa nang tanggapin ang lahat. Isang tunog, hindi isang putok ng baril. Isang mahinang pag-ikot ng gulong ng wheelchair. Dahan-dahan, iminulat ni Dante ang kanyang mga mata. Sa gilid ng sala, mula sa madilim na pasilyo, lumabas ang wheelchair ni Doña Elena. Mag-isa. Ang mga kamay nito na 10 taon nang hindi gumagalaw ay nanginginig na nakapatong sa gulong. Pilit na itinutulak ang sarili pasulong. Natigilan si Aurora. Napatingin siya sa kanyang ina. "Ma?" Umiiyak si Doña Elena. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit ang mga mata nito ay hindi nakatingin kay Aurora. Nakatingin ito kay Dante, puno ng pagsisisi. Itinaas ni Doña Elena ang kanyang nanginginig na kanang kamay. Dahan-dahan. Bawat milimetro ng paggalaw ay isang pakikipaglaban. Ginamit niya ang lahat ng kanyang natitirang lakas. Itinuro niya ang isang maliit na whiteboard na laging nakasabit sa gilid ng kanyang wheelchair. Kinuha ito ni Dante at inilagay sa kandungan niya. Ibinigay niya rito ang marker. Nanginginig, nanginginig ng husto ang kamay ni Doña Elena. Nahulog ang marker. Pinulot ito ni Dante at muling inilagay sa kamay nito. Sa pagkakataong ito, hinawakan niya ito ng mahigpit at nagsimula siyang magsulat. 3 salita, ang bawat letra ay isang bundok na kanyang inakyat. Ako. Huminga ito ng malalim, tumalon, at ang huli, tumingin ito kay Dante, ang mga mata ay puno ng pasasalamat. Siya. Nagligtas. Ako. Tumalon. Siya. Nagligtas. Nabitiwan ni Aurora ang baril. Ang malakas na kalabog nito sa sahig ay ang tanging maririnig sa silid. Napatingin siya sa kanyang ina, pagkatapos ay kay Dante, ang katotohanan. Ang buo, masakit at nakakawasak na katotohanan, ang kanyang ina. Nagtangka siyang magpakamatay. At si Dante, iniligtas siya nito.
Napaluhod si Aurora sa sahig, napahagulhol na parang isang batang nawawala. Gumuho ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Lumapit si Dante at niyakap siya. Sa wakas, pagkatapos ng 10 taon, malaya na siyang sabihin ang totoo. Ipinangako ko sa kanya na hindi ko sasabihin sa'yo, bulong niya. Dahil ang huling habilin niya bago siya hindi na makapagsalita, ay protektahan ka sa sakit na ito. Sa isang madilim na silid sa kabilang bahagi ng syudad, nakatitig si Victor Imperial sa isang monitor. Ang isang maliit na kamera na palihim niyang ipinalagay sa sala ng mga santiyan ay ipinapakita ang lahat. Napanood niya ang pagtutok ng baril, ang pag-amin ng matanda, ang pagbagsak ni Aurora. Ang ngiti sa kanyang muka ay dahan-dahang nawala, napalitan ng isang malamig na galit. Ang huling alas niya, ang pagdududa ni Aurora kay Dante ay nasunog na. Wala nang laro, wala nang plano. Oras na para tapusin ito sa sarili niyang mga kamay. Ang pagkatuklas sa katotohanan ay hindi nagdulot ng kapayapaan. Nag-iwan ito ng isang malalim na sugat. Kinailangan harapin ni Aurora ang katotohanang sinubukan siyang iwan ng sarili niyang ina. At kinailangan niyang tanggapin na ang lalaking minahal niya ay nagdala ng isang napakabigat na pasanin sa loob ng 10 taon para lang protektahan siya. Patawad. Paulit-ulit na bulong ni Aurora kay Dante. Shh! Sagot ni Dante. Wala kang kasalanan. Wala tayong kasalanan. Sa mga sumunod na araw, ang kanilang bahay ay naging isang tunay na santuwaryo. Magkasama nilang inalagaan si Doña Elena na ngayon ay mas madalas nang sinusubukang makipag-ugnayan. Magkasama nilang pinag-aralan ang notebook ng ama ni Aurora. Mas determinado ngayon na bigyan ng hustisya ang kanyang pagkamatay. Ngunit alam nilang hindi pa tapos ang lahat. Alam nilang si Victor ay hindi basta-basta susuko. Kailangan nating maunahan siya, sabi ni Dante. Sabi, ang notebook na ito ang kailangan ng mga pulis. Isang gabi, habang si Dante ay nasa isang meeting kasama ang kanyang mga abogado at ang mga autoridad, naiwan si Aurora sa bahay kasama ang kanyang ina at isang bodyguard na ipinadala ni Dante. Tahimik ang gabi, masyadong tahimik. Biglang namatay ang lahat ng ilaw. Anong nangyayari? Tanong ni Aurora. Ang puso ay nagsimulang kumabog. Manatili po kayo sa likod ko, ma'am, sabi ng bodyguard, bunot ang kanyang baril. Narinig nila ang tunog ng nababasag na salamin mula sa kusina. Pagkatapos, mga yabag. Maraming yabag. Hindi sila mga simpleng magnanakaw, propesyonal sila. Mabilis nilang napatumba ang bodyguard. Mula sa dilim ng sala, lumabas ang isang pamilyar na anino, si Victor. May hawak itong baril. Magandang gabi, Aurora, sabi nito. May isang ngiting demonyo. Mukhang tapos na ang laro ng pagtatago. Oras na para kunin ang premyo. Anong kailangan mo, Victor? Simple lang, sabi nito. Ang notebook at ikaw at bilang insurance. Hinila niya si Aurora at itinutok ang baril sa ulo nito. Isang maling galaw at mamamatay kayong lahat. Dala niya si Aurora palabas. Isinakay sa isang itim na van. Ang huling nakita ni Aurora ay ang takot sa mga mata ng kanyang ina. Samantala, papauwi na si Dante nang matanggap niya ang tawag mula sa security team niya. Sir, inatake ang hasyenda. Nakuha nila si Ma'am Aurora. Isang nag-aalab na galit ang bumalot sa buong pagkatao ni Dante. Mabilis niyang inikot ang sasakyan. I-trace niyo ang van, ipadala niyo sa akin ang lokasyon
at tawagan ang mga pulis. Ang huling laro ay nagsimula na. Dinala ni Victor si Aurora sa isang lumang abandonadong bodega sa Pantalan. Itinali niya ito sa isang silya. Akala mo ba matalino ka? Sabi ni Victor. Akala mo ba matatalo mo ako? Ang ama mo sinubukan niya. Tignan mo kung nasaan siya ngayon. Ikaw ang pumatay sa kanya. Sabi ni Aurora, ang boses ay walang takot. Isang aksidente. Ngumisi si Victor. Isang aksidenteng plinano ko. Sa labas ng bodega, dumating si Dante. Mag-isa. Alam niyang hindi siya pwedeng maghintay sa mga pulis. Victor! Sigaw niya mula sa labas. Pakawalan mo siya. Ako ang harapin mo. Narinig ni Aurora ang boses ni Dante. Huwag, Dante. Huwag kang pumasok. Bumukas ang pinto ng bodega. Dante Lazaro, sabi ni Victor. Ang prinsipe na laging nagliligtas. Halika, pumasok ka. Mag-isa. Pumasok si Dante. Itinaas niya ang kanyang mga kamay. Ang notebook, nasaan? Tanong ni Victor. Nasa mga pulis na, sagot ni Dante. Tapos ka na, Victor. Kung babagsak ako, sabi ni Victor, itinutok ang baril kay Aurora. Isasama ko kayo. Ngunit habang ang atensyon ni Victor ay nasa kay Dante, si Aurora ay hindi lang basta nakaupo. Dahan-dahan, gamit ang isang piraso ng bubog na nakuha niya kanina, pinuputol niya ang lubid sa kanyang mga kamay. Nang akmang kakalabitin na ni Victor ang gatilyo, mabilis na kumilos si Aurora. Tumayo siya at sinipa ang kamay ni Victor. Pumutok ang baril, ngunit ang bala ay tumama sa kisame. Nagsimula ang isang magulong laban. Si Dante laban kay Victor. Si Aurora sa wakay ay malaya ay hindi tumakbo. Kinuha niya ang isang bakal na tubo at pinalo ang mga tauhan ni Victor. Sa wakas narinig nila ang tunog ng mga sirena. Papalapit na ang mga pulis. Nang makita ni Victor na wala na siyang takas, ginawa niya ang kanyang huling desperadong hakbang. Hinila niya si Aurora at ginawang panangga. "Huwag kayong lalapit!" Sigaw niya. Ngunit sa likod ni Victor, isang anino ang gumapang. Ang bodyguard ni Dante na akala nilang patay na. Dahan-dahan pinalo niya ng malakas sa likod ng ulo si Victor. Bumagsak si Victor sa sahig. Walang malay. Tapos na. Niyakap ni Dante si Aurora ng mahigpit. Ayos ka lang? Tumango si Aurora. Oo, dahil hindi na ako nag-iisa. Habang dinadala ng mga pulis si Victor palabas, huminto ito at tumingin sa kanila. Ang mga mata ay puno ng pagkamuhi. Hindi pa to tapos, sigaw nito. Babalikan ko kayo. Makalipas ang 1 taon, ang paglilitis kay Victor Imperial ay naging pambansang balita. Ang notebook ng ama ni Aurora kasama ang testimonya ni Dante at ng iba pang mga saksi ay naging sapat na ebidensya para mahatulan siya ng habambuhay na pagkakakulong para sa kasong pagpatay at corporate fraud. Ang hustisya, kahit 10 taong naantala, ay nakamit din sa wakas. Ang Hacienda Santillan ay hindi na isang lugar ng kalungkutan. Sa tulong ni Dante, muli itong bumalik sa dati nitong ganda. Ang hardin ay puno na ulit ng mga rosas. Ang bahay ay puno na ulit ng liwanag. At ang pinakamalaking himala sa lahat ay si Doña Elena. Sa pamamagitan ng walang sawang therapy at sa pag-aalaga ni na Aurora at Dante, unti-unti siyang bumubuti. Isang araw habang magkasama sila sa hardin, hinawakan niya ang kamay ni Aurora. Ma, hal, kia, ta, ah, nak, sabi nito, ang bawat salita ay isang tagumpay.
Umiyak si Aurora. Isang iyak ng purong kaligayahan. Niyakap niya ang kanyang ina. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon, muli niyang narinig ang mga salitang iyon. Isang maaraw na hapon, sa parehong hardin kung saan sila unang nagkita muli, ginanap ang isang simpleng kasal. Naglakad si Aurora papunta sa altar, inaalalayan ng kanyang ina na ngayon ay nakakatayo na ng may kaunting tulong. Ang kanyang bestida ay simple lang. Ang kanyang ngiti ay totoo. Sa dulo, naghihintay si Dante, ang kanyang tagapagligtas, ang kanyang kakampi, ang kanyang minamahal. 10 taon, bulong ni Dante habang isinusuot ang singsing sa daliri ni Aurora. 10 taon kitang hinintay at kung kinakailangan, maghihintay pa ako ng 100 taon pa. Hindi mo na kailangang maghintay, sagot ni Aurora, dahil nandito na ako at hindi na ako aalis. Ang kanilang mga labi ay nagtagpo, isang halik na hindi na puno ng pait o pangungulila, isang halik na puno ng pangako. Makalipas ang ilang taon pa, isang maliit na batang babae ang masayang tumatakbo sa hardin ng Hacienda Santillan, hinahabol ang mga paru-paro. "Elena," tawag ni Aurora. "Mag-ingat ka, anak." Lumapit si Dante, may dalang isang basket ng mga pinitas na bulaklak. Sa likuran nila, sa isang silyang degulong sa ilalim ng isang malaking puno, nakaupo si Doña Elena, masaya silang pinapanood habang nagbabasa ng isang libro. Umupo si Dante at Aurora sa damuhan, pinapanood ang kanilang anak. "Sinong mag-aakala?" sabi ni Aurora, isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Dante, na pagkatapos ng lahat ng dilim, mayroon pa palang ganito kakulay na umaga. Ngumiti si Dante. "Lagi namang may umaga, mahal ko. Minsan, kailangan lang nating maghintay ng kaunti para sumikat ang araw." Tumingala sila sa langit. Ang araw ay unti-unting sumisikat sa silangan. Ang mga sinag nito ay nagbibigay liwanag sa kanilang 3 henerasyon. Ang nakaraan ay puno ng sakit, ngunit ang kanilang hinaharap ay kasing liwanag ng isang bagong umaga. Ang kanilang aurora, isang simula, ang kanilang tunay at walang hanggang simula.